connected naman. Upo muna kayo dyan. Marami kang langgam. Saan langgam? Dito. Saan langgam? Dito. Dito ako po. Diyan. Dito. Let's... Down. Anak, lagyan dito. O kaya dito, wala masyadong mahirap na ano. Hindi ako nakasapatos eh. Wala pa. Okay na. Wala masyadong... Dito tayo guys. Dito ka, Thunderboy. Wala masyadong... lang. Ferris wheel tayo. Hindi na anak, wala na tayong ano dyan. Walang masyadong... Babalik na lang ulit ng Tagaytay if ever. Sit down na dito. Please. Okay ka. Dito. Dito. Harap dito. Pray tayo. The Lord, thank you Lord for this afternoon that you are with us. Thank you for all the things that we have done, this activity na 2 days and 1 night. And we cherish everything that happened to us. We pray that you're going to continue to guide us pa home in your precious Christ. Amen. So, gusto mo bang pasimulan tol? Sige lang, support na kita. Ganito kasi yun. So, as believers of Christ, we pray na sa gagawin natin ngayon, you're going to know yung kahalagahan. Bakit si Tito Joe o bakit si Papa ay ganito magmahal sa kanyang tawag dito, kanyang mga anak, sa kanyang mga pamangkin, di ba? Okay, ano sa palagay nyo, bakit ang tatay ganito magmahal sa anak? Gusto mo kasi may experience na. Diba? So gusto ko ma-experience nyo yung alam nyo yun, yung ibang tao hindi nila na-experience yung mga bagay na ito. Gusto natin yung pag ikaw yung tatay, ikaw yung tito, gusto namin na lahat ng magandang bagay mararanasan sa buhay. So, paano natin ma-achieve yun? Diba? Si Jesus Christ, si Lord God sa kanya, sa buhay natin. Sa palagay nyo ba, gusto niya rin na maranasan natin yung ganito kasarap na buhay? So anong, sa palagay nyo, sa ginawa niya, halimbawa, nagpapako siya sa krus. Do you think ito yung gusto niyang maranasan natin? Kasi, kung nagpapako si Jesus sa krus, ibig sabihin, katulad ko, nag-sacrifice ako ng mahabang panahon sa abroad. This is just little time, di ba? Na magkakasama tayo para maranasan ng bawat isa sa atin yung may taguyod sa pag-aaral, yung makaranas ng masasarap na pagkain, di ba? So, ganun din si Jesus Christ, nagpapasakit siya para sa atin, para maranasan natin yung kabuuan ng buhay natin, abundant life, yung tinatawag, yung masagana na buhay. Kaya ba gusto niyo maranasan yun ng mga anak niyo? O gusto niyo maranasan din ito ng mga anak niyo? Sa palagay niyo? Okay. So ako bilang si Tito Joke nyo, okay, paano ko kaya na-achieve to? Sa tingin nyo, paano ko na-achieve to na kinaya ko lahat ng bagay ng pagkakasabi? Dahil sa tingin nyo ba ako lang to? Si Tito Joke, maraming pera, ganun lang ba yun? Hindi. Bakit ko kinaya o paano ko kinaya? Kasi nandyan lagi si Jesus Christ. Nagbigay sa akin ng lakas. Lahat ng talento na meron ako, galing yung kay Jesus Christ. Ako dyan. Gusto nyo bang magkaroon din ng gano'n? Talent, yung galing, yung tawag dito, yung favor sa mga employer, mga gano'n. Gusto nyo bang magkaroon ng gano'n? Ikaw, gusto mo ba? Siyempre, di ba, nakikita mo sa akin, kaya ko kayong pakainin. Gusto mo bang mangyari yun sa buhay mo? Yes or no? Yes or no? Diba? I think yes. Kasi,
kung ako lang to, na ibibigay ko to yung mga bagay na ito, paano pa kaya kung si Jesus Christ, di ba? Yung nagbibigay na directly sa inyo ng mga bagay na to. So, yun ang gusto kong i-introduce sa inyo. Jesus Christ, siya yung source ko. Kung bakit ako ganito, kung bakit marami ko ng mga naibibigay na bagay, sa kanya nang gagaling yung talent. Okay? Na I think you understand, diba? So, paano mangyayari yun? Kailangan natin i-accept si Jesus Christ sa buhay natin as our Lord and Savior. Diba? So, kung siya yung mananahan sa atin, sa buhay natin, siya yung maggagabay sa atin, kung naalalaman mo na may mga limitasyon ka bilang tao. Buwan nyo? Okay, so, I will guide you into prayer. Okay? I-accept natin si Jesus Christ sa buhay natin. Diba? Tapos siya yung mananahan sa puso natin. Siya yung maggagabay sa atin sa lahat ng gagawin natin. But you have to say it loudly, no? And mean it into your heart. Okay? Mean it. Ibig ko sabihin seryoso mo sa puso. Okay? So, I will lead you into prayer. Okay? So, you just, pag sinabi ko, sasabihin nyo lang din. Yan lang. Halimbawa, Jesus Christ. Hindi kita narinig. Ulit. Jesus Christ. Maraming salamat po sa araw na ito. Na itinakda mo sa picnic grove Tagaytay. Matatandaan namin to hanggang sa aming paglaki. Ikaw po ay inaanyayahan namin na pumasok sa aming puso at kaluluwa. Ikaw po ay manahan. Tinatanggap ka po namin bilang tagapagligtas, tagagabay, at yung iyong pagmamahal. Kami po ay iyong bigyan ng lahat ng talento okay, na kailangan namin para mabuhay, maglingkod, at makapagbigay din sa ibang tao. Maraming salamat po. Sa araw na ito, ikaw po ang maging aming Lord. Ibig sabihin ng Lord ay siya yung masusunod sa buhay natin. Okay? In Jesus Christ's name we pray. We pray. Amen. Uwi na tayo. Picture lang ng konti. Uwi na tayo. Okay? Naintindihan niyo ba yung ginawa niyo? Si Ryan? Di ang kahalaga ng ginawa ni Papa dito sa campus. Di ba, sa klase niyo, sa school. May mga tao na hindi kayo kaya mabuhay. May mga tao na kayo sa inyo. May mga tao na ibang tingin sa inyo. Pero si Lord, si Jesus, tanggap ka bilang ikaw. Hindi mo kailangan mag-pretend. Hindi mo kailangan kailangan ako lang dapat lagi ako matalino. Dapat lagi ako matalino. Hindi natin kaya maging number one sa lahat ng oras. Pero, ang maganda, the Lord accepts you as you are. Mahal ka niya rin. That's why, binigay niya yung buhay niyo para sa pinapalaga. And the moment na naiintindihan mo yan, pag lumaki ka, hindi ka na naiintindihan mo, kahit ganito pala ako, ano pa kami Lord, hindi siya tumingin sa kayaan ko, sa kung ano na meron ang buhay. Pero, tinanggap niya. And namatay ka pala. Kaya ngayon, ginawa niya, tinanggap mo siya bilang Panginoon. So, ito, lumaki kayo, tumundan kayo. Alam mo, hindi ako naging kahit ano bang challenges nagkasama ako sa akin. Kaya maraming iba na nagigilo ng nag-touch kasi hindi kayo naiintindihan. Siguro pinabayaan ako nila. Siguro galitan nila sa akin. Siguro hindi ako naranasan ng mga kapatid kasi hindi ako mabait.
Hindi mo naman kailangan maging mabait para tanggapin ka na. Lapit ka na sa kanya bilang ikaw. At mangyayari ang mga dapat mangyayari sa buhay. Picture na tayo. Tama,